Nung doon na kami sa kagubatan, sa bundok, ah, isang taon kami na nirahan doon. Yung pagkakataon na may sulat na galing sa isang kadre ng District 2 na si Camille Bin, nagpadala ng liham sa akin kung gusto ba ko na mag full time. Kasi 7 taon ako na sa barangay lang, sa baryo lang kumikilos bilang baryo activist at hindi ako nagdedesisyon na mag full time dahil sa isip ko na hindi ko kaya na maglakbay ng habang oras o isang araw o 2 araw kasi kontento na ako sa kahit magtago lang kami pero kontento lang ako na magtanim kahit anong na dapat naming maitanim. Nung nagpadala si Camille B ng sulat sa akin na mag full time ba ako, sabi ko isipin ko muna kasi hindi biro na maging full time na doon na magtrabaho kung baga tibo o buong panahong aktivista na sa loob ng kilusan o sa loob ng armadong pakikibaka. Nung nakadesisyon ako, kasi binalik-balikan ako ng unit ni Camille Bin at doon nagdesisyon ako na mag full time at nag-instruction si Camille Bin na may magsundo sa akin papunta doon sa Sonang Guerrilla. Yung Sonang Guerrilla, yun ang mga tao na, mayroong mga tao na or mga masa or mga magsasaka na nakapaligid sa Basing Guerrilla. Yung Basing Guerrilla, yun ang kampo nila. Yung Sonang Guerrilla, yung mga masa na nakapaligid nga nasa taas na sila nga posisyon bilang mga supporter o masa, mga organisasyon halimbawa sa Komiteng Revolusyonaryo, ganon. Hanggat doon ako naka-stay sa isang Sonang Guerrilla at sinabihan ako na maghintay lang ako kasi susunduin ako at nakatambay lang ako doon sa isang kakilala ko na taga baryo ko lang at sabi ng nagsundo sa akin na doon muna ako sa isang kadre na nagpahinga muna dahil may sakit. 2 linggo ako doon bago ako sinundo ng mga unit ni Camille Bin. 2 linggo ako doon, may nagsundo na sa akin. Dinala na ako sa Basing Guerrilla or sa kampo nila. At doon ako nag-stay at hindi ako yung tawag yun. Doon ako nakatambay pero hindi pa ako naka fill up ng form for full time. Under observation ako doon at doon ko nakita yung maraming mga armado na siguro mga 2 company, yung Front Guerrilla Unit kasi yung lugar namin yung tinatawag na District 2, may hukbo din na tinatawag na District Guerrilla Unit. Sa District 1 yung nakapwesto yung Front Guerrilla Unit at mayroon naman silang meeting sa Basing Guerrilla na yung mga kadre or mga leader, yung mga commanders sa Front Guerrilla Command na nag-meeting sila doon.
At doon ko nagsimula na mag full time. Pero sa mga panahon na iyon, under observation pa ako sa kanila. Kahit hinug na ko sa political sa baryo namin, pero hindi pa rin ako na naka-fill up ng form dahil pag-usapan pa nila kung ano ang maging posisyon ko pag makasumpa na ako sa full time. Kasi mayroon kasumpaan doon bilang full time na handang makibaka, handang ibuhis ang buhay para sa revolusyon. At doon ako sa basing guerrilla na tumutulong lang ako sa mga gawain sa kusina, kasi ang yung mga leader na may dalawang commander na galing sa Samar, yung commander sa Bagong Hukbong Bayan, at doon nagsimula ang conference. Pero hindi namin alam na mayroon palang mga sundalo na nag-operasyon, yung natuntun ng yung zonang guerrilla, natuntun ng mga sundalo. Tapos nasa basing guerrilla na sila sa kampo namin, malapit na sila. Nagkaputukan yung mga bantay, yung mga nagsintre sa paligid, nagkaputukan na sila. Di umalis kami sa kampo para na sinalubong sila ng mga hukbo. Kami yung nasa staff, nag-withdraw na kami para nga hindi mahirapan yung mga kasamahan namin doon. Yung nag-withdraw na, nagkaputukan na ang mga armado at saka sundalo. Pero di ko pala alam na doon pala yung pinsan ko, nagsundalo na pala. Yung jacket ko na iwan, kilala niya na na nandoon na ako sa Kilusan dahil sa jacket na nakita niya. Kaya yung sundalong na pinsan ko, yung ka-schoolmate ko siya sa high school. Tapos hindi ko na alam yung nagkahiwalay-hiwalay kami. Ako nagpabundok at siya nag-training pala sa Philippine Army. Doon nag-withdraw kami kasi nangyari yung pag salakay ng mga sundalo sa kampo namin, mga alas 4 or alas 5 ng hapon hanggang gabi kami na nasa kagubatan. Wala kaming hapunan, wala kaming hanggat na kinaumagahan, wala kaming almusal. Nakakain na kami sa tanghali na. Pero kamote ang kinakain namin. Kasi yung mga bigas na sako-sako na bigas naiwan doon sa kampo at nakuha ng mga sundalo ang mga gamit naming naiwan, kasi nabigla kami yung nagputukan na sa labas sa kampo, yung mga bantay na mga unit militia. Kasi yung mga armado nagtigom or nagmeeting sila, ang mga bantay sa labas yung mga unit militia. Yun hanggat na tanghali wala kaming kain, pagod at nahinghina na dahil walang kain, yung pag withdraw.